Ako po si Tropang Tagalog, also known as Mang Kibs, bumabati sa inyo ng magandang araw sa lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol dito sa isang Duterte Balahuras supporter vlogger, na bukod sa mukhang utot, ay mukhang demonyong puyat na naghuhermentado. Opo mga katropa, ang kanyang mabahong laway na isinaple niya sa kanyang camera ay talaga namang nakakarimarim. Ano ba ang ipinagmamaktol mo demonyong log-aim, ha? Puro ka bintang sa Pangulo, pero wala ka namang ipinapakitang ebidensya. Ano yun ngak-ngak na lang? Ang pambababoy mo sa Pangulo ay talaga namang nakakapanginig ng laman. Oo, Angus ka. Walang kakwenta-kwenta ang mga pinaggagawa mo. Sana, ay nagsalsal ka na lang maghapon at magdamag, may pakinabang ka pa. Puntahan natin ang pinagtatanggol mong mga Duterte. Si Inday Sara tinatanong lang kung papaano niya ginastos ang kanyang confidential fund, pero ano ang sinagot niya? Wala. Bagkus inuna pa ang pagtantrum na parang isip bata. Ang isa pa, tinatanong siya ng COA kung nasaan yung 75 million, wala rin siyang maisagot. Kay Sara lang yan ha. Paano pa yung kay Pulong Duterte? Yung pagkakaugnay ni Digong sa Pogo. Sa mga pagpatay sa panahon ng kanyang drug war. Ang EJK ng 30,000 Pilipino. At marami pang iba. Yan bang klase ng mga tao ang ipagtatanggol mo? Mga mamamatay tao at mga tunay na magnanakaw sa kaban ng bayan. Ngayon, magsalita ka demonyong puyat. Puro ka bintang sa Pangulo, wala ka namang may pakitang ebidensya. Ang tunay na bangag ay si Digong nyo. Inamin mismo niya yan. At totoong spoiled brat ang pinagtatanggol mong si Brotinela, Angus ka. Para sabihin ko sa'yo, hindi na mananalo kailanman ang mga amo mo. Dahil bestado na sila ng mga Pilipino. At ngayon, panahon na para ang taong bayan naman ang manindigan sa panig ng pamahalaan. At nipulin ang mga salot ng bayan na kagayan yung lahat. Hindi na papayag ang sambayan ng Pilipino na manig pa ang kasamaan at kadiliman na kagayan nyo. Sampay nawa kayo ng langit, mga demonyo kayong lahat. Ay talaga namang nakapanggigigil ang mga ito, mga salot na nga, mga perwisyo pa. Diyos ko Lord, I hate drugs. Sana, makaabot sa iyo ang mensaheng ito, para naman matauhan kami ni Akis ka. O kaya naman, may magsabi sa iyo na binolyak ka ni Mang Kibs. Ewan ko lang kung hindi ka matauhan. Pinagtatanggol mo si Brotinela pero tingnan mo nga ang asal niya. Siya ba ang karapat dapat respetuhin? Tinatanong lang kung papaano niya inubos yung 125 million sa loob lamang ng 11 days. Amazing! Bakit hindi niya masagot? Kasi po, mabibisto ang pangungurakot niya. Tapos, ipagtatanggol mo. Magsama kayong mag-amo. Ngayon, puntahan natin si Pulong Duterte. Kamusta naman yung 51 billion allocation niya? Saan na napunta yon? May ipapaliwanag mo ba? Top Mall kung saan na napaante yon? May ipapanood akong video sa'yo at saka mo ipagtanggol si Pulong ha. Namuho, heto, manood ka. I was able to acquire a set of documents in relation to the 51 billion peso projects ni ni Pulong, no? Ito, nakita ko yung mga itemized list ng projects. Talagang grabe, very brazen yung ginawa nilang dito, corruption, no? Kasi pag kinukwenta mo yung 51 billion, pag ginawa mo tong low-cost housing units, makakapagpagawa ka ng 102,000 housing units ilan lang ba ang population ng distrito ni Pulong? Mga nasa roughly 600,000. Kung ang 1/3 dyan ang mahirap, that's 200,000 in a family of 5, so mga 40,000 lang. Kaya niya nang paggawan ito ng low-cost housing many times over kasi ganun kalaki. Dapat wala na informal settlers dyan sa Davao. Diba? Kaya ang tanong dito, saan mo nilagay? Ando doon, makikita mo puro mga flood control projects, mga drainage, kasi ito daw ang according dun sa mga insiders sa ganyang kalakaran, yan daw mga flood control projects, yan yung may pinakamalaking pinagkakakitaan. Kasi bubuksan lang daw konti, yung kalye din isasara na. Then hindi naman makikita physically ng COA yan o kung sino inspector.
yung ganon. Kaya ang laki nung kinikita diyan, no? Doon mo makikita. Tapos sa masama nito, itong nire-report na nagkabaha doon mismo sa lugar niya. Kaya ano nangyari doon sa flood control projects mo? Kung meron man. So apparently, kaya alam nyo, Christian, 'di ba ito si Pulong pasiga-siga ito eh. Maririnig mo kung humiri ito parang siga. Pero simula last week nung lumbas tong issue na to, not a word Hindi ko alam kung saan ito nagmumukbok at pinoproblema kung paano siya magpapaliwanag dito. Kami we're studying already kung anong iba't ibang mga kasong pwedeng i-file dito sa mamang ito. In the context of yung 51 billion allocation? Yeah. Yes, kasi ganito yan. And ito sana maliwanag na sa mga kababayan natin. Hindi kayo dapat magulat. Kasi nga sinasabi na namin yan simula't sa pool, itong pamilyang ito ay sanay sa ganyan. Nung nasa Davao sila, hawak nila talagang kung anong iba't ibang anomalya yung ginawa nila dyan, yung peace and order funds, confidential funds. Tapos since walang nagre-reklamo kasi papatayin ka na may death squad sila, for the longest time namayagpag sila. Ngayon nung nagpresidente yung tatay nila, ito na ngayon. National level ngayon yung mga nakawan. Kaya nakita nyo yung mga Pharmaly na yan, mga yung vaccine scam. Tapos ito yung sa mga infra, ito sa kanila yan pa lang yung sa customs, lahat ng mga nakawan at lahat ng illegal, pati illegal na droga, minonopolize. Kumbaga naging criminal syndicate yung buong Pilipinas, yung buong bureaucracia, ginawa nilang gano'n. Kaya ito na ngayon. This is just Christian, lang ito, tip of the iceberg. Tapos and this guy had the audacity na magreklamo na bakit daw ginawang 1 billion na lang yung niya. Hindi pala ito nabusog nung binigyan siya ng 51 billion ng tatay niya. Pero yung binabanggit yung dokumento na nakuha nyo, what exactly was that? Pertaining to the 51B? Ipakuha ko lang Christian, andali. Okay lang, sige. Mamaya pag ready na. Pero ito, official document ito. Official document po ba ito? Yes, from, yes. DPWH? Official documents from DBM. So ano to? Kasi ang nabanggit ni House Appropriations Committee Chairman Zaldico, kukuha rin daw siya ng mga dokumento. Sige sir, pwedeng elaborate ng konti para, ano yung hawak nyo? So nakuha ko ito from DBM ito lahat. Tapos andito yung mga itemized projects Nakita natin talagang ang dali i-check nito. Pagka nagkaroon ng technical inspection dito, pag sa special audit ng COA, walang lusot ito. Kasi nga sabi ko sa inyo, they never expected na mawawala sila sa pader kasi all their lives nasa poder sila. Kaya ngayon, it's a shock to them that they are so vulnerable. They're twisting in the wind. Diba? Kaya naman, nagtatangka silang bumalik sa pwesto through any means. Gusto nilang patalsikin yung Marcos administration. Yan. Okay. Sige. Yun, napag-usapan natin dati yan yung destabilization. So yung sinasabi nyo, dito sa itemized list na nakuha nyo from the DBM, madali siyang i-double check. For instance, flood control project, pwede namang i-inspect kung talaga nangyari. Ganun po ba yan? Yes. Yun. Tapos kung may mga farm to market road man dito, tapos kung may multipurpose building, check kung overpriced man ito. Kaya open and shut case na naman ito Kaya kailangan magawa ito. Pero nakakalula kasi yung at saka nakakalula yung amount kung totoo, almost 51 billion, We're not talking of millions, a billion.
Yes, and yung mga Congress na kausap natin, talagang historically, no, allocation to, no, pagka umabot ka ng 3 billion, talagang ano ka na, sacred cow ka na, malapit ka na sa kusina niyan. Pero unheard of itong 51 billion, kaya talagang nagulantang maraming mga congressman, pati sa Senado, no, nakita nila kung gaano ka special itong distrito ni Mr. Pulong Duterte. And to top it all, tatay niya yung presidente, no. And meron pa rito from yung sa NEP, yung National Expenditure Program, which is yung pondo ng na-propose ng presidente, doon palang mataas na. Pero hindi na hinto ito. Doon sa GAA, doon sa budget from Congress, dinagdagan pa. Every time, for the 3 years na nandoon si Pulong. No? Kaya... Wait. In short, ano to? Hindi pwedeng sabihin na hindi to alam ng mga kongresista. Kasi kung ganyan kalaki yung amount na pinag-uusapan, hindi lang yan bubukol no? Lolobo yan. To borrow a term that we heard during the time of Dora Arroyo, no? Hindi lang siya bubukol, lolobo yan. Sabi alam ng mga kongresista yan, pati ng mga senador. Pero, bakit wala nang ahas sa magsalita ng mga panahon na yan? Hindi mo makikita ito. Kung cursory lang, kasi normally yung insertion papasok yan sa BICAM na, mabilis ang pangyari niya, mga amendments niya, ano? Lipat-lipat yung bawas dito, dagdag dito. Pero doon pa lang sa pagka nasama yan, nalagay yan sa lump sum, hindi mo rin makikita yan. More often than not, the individual legislator, kunyari congressman ka sa isang probinsya, ang tututukan mo yung project na mapupunta sa iyo. Hindi ka normally manghihimasok sa iba eh. 'Di ba? Kasi you are the representative of the people of that district. So dapat ilalaban mo yung magkaroon ka ng proyekto para doon na ikabubuti ng inyong distrito. So yon normally. Sa Senate naman, sa sobrang lawak ng budget kasi, may ibang focus eh. Hindi naman tinututukan yung kung magkano nakuha ni congressman ganito. Hindi. Kasi ang lawak niyan eh. It's a voluminous document eh. Kaya they could be forgiven for that. But for sure, alam niya nung chairman ng appropriations nung panahon na yon. Di ba? At saka yan eh. Diba? Sa pagkakaalam ko naman sa kalakaran din yan sa House, nagkukumparahan din naman yung mga kongresista, di ba? Magkano ba nakuha mong allocation? Siyempre, ayaw nilang gamitin yung term na pork barrel. Di ba? Yung sinabi nyo nga, yung pinakamalapit sa kusina. Nagko-compare notes din yan, di ba? Tapos, eto mismong si Congressman Pulong naman ang umamin, di ba? Dahil nagreklamo siya, naglabas siya ng statement. I think ito yung pinakahuling nadinig natin sa kanya. Naiwan lang daw na allocation sa kanyang distrito, 500 million. Doon pa lang, nalulaan na rin ako, no? 500 million na pala yung pinakamaliit ngayon. Kasi nung panahon po ng pork barrel, nung hindi pa siya illegal, ang allocation per senator, nung unang panahon, 200M, di ba? Tapos per house member, 70M. Nagugulat ako, 500M, yun pa pala yung pinakamaliit. I mean, what do you think of that? Yeah. And ito ngayon nga, 51 billion. Pero yung sinasabi mong nagkukumparahan, sila yung mga magkakaibigan siguro. Pero, the fact na ngayon lang ito pumutok, wala akong kakilalang congressman o senator na may alam dito. Kaya talagang, special legislator, no? Kasi ganun kalaki. Mas malaki pa sa budget ng departamento yan eh. Parang parang pang Department of Agriculture na yung budget na yan. Di ba? Yung mga ganyang kalalaki. Hindi ako nagkakamali. Kaya talagang, it's so scandalous na kaya nanawagan ako sa Commission on Audit. Magkanta kayo ng special audit dito. At meron silang motu proprio powers kasi hindi naman yan kailangan i-direct sila ng kung sino kasi independent sila, no? Per our constitution, they can investigate whatever they want to investigate at mag-conduct sila ng special audit kung anuman government project na feeling nila ay kailangan bigyan ng second look.
So ito, the fact that we're making a lot of noise for this, mahagip at mahagip nila yan. Kaya moto proprio, mag-ano na kayo dyan. Tignan nyo na yan. Yung mga auditor dyan sa Region 11, better make sure na hindi kayo madadawit dyan by initiating, Kung may kailangan kayong i-disallow dyan, disallow nyo na para hindi kayo masama dyan sa kaso. Pati yung DPWH, Yung DPWH district engineers, alam yan. Alam kung anong milagro nangyari dyan. Yan yung mga makakasama sa kaso eh. Kaya if they want to save their own skin, gather receipts na right now. And unahan nyo na. Magsabi na kayo. Pag nagsabi kayo ng totoo dyan, it just might save you. Oh, wala ka nang masabi ngayon mo ipagtanggol si Pulong, edi wala kang masabi ngayon, palura-lura pa itong nalalaman, kabaho-baho naman ang bibig, nako, top mole ka, nako itigil na nga natin itong video at kanina pa akong naalibadbaran sa top mole na ito, babay na po mga katropa.